balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa sa DWIZ. Balik tayo sa Karambola sa Olive 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin si Joel Laksamana at si Jonathan De La Cruz. Si Attorney Trixie Cruz. Ay, nag-iimpake na ho. Ako yung nag-iimpake. Huwag mong kalimutan, please. At ha? ang problema. Ano naman ang ayaw mong pakalimot sa kanya? Ano na naman niya? Yung Noche Buena, ano lang. Ay, ako. Mataas na rito, Trixie. Oh, Mahal na. baka pwede. May Nag-release ng guideline. May listahan. Alam mo, pag nagre-release ng guideline yan, DTI, tayo mapapahamak dyan. Mapapahamak tayo dyan pag nagre-release. Pag tahimik ang DTI, rest assured na walang May nangyayaring maganda. may maganda rin. Pag yan nakikipag-press release na, may nangyayaring masama. Okay. Lumalala ho itong bakbakan nitong dambuhalang Mega World. Yan pong Mega World, yan yung developer. No? Eastwood, ganyan. Arcovia City, Yeah. yung Iloilo Convention. Yeah, mga township yan eh. Ang Arcovia City. Dito sa may C5. Yung may running of the bulls. Yes. Yan! Diyan. Yes, yes. Galing dyan, bro. Kaya paka-cultural ano niya. Napaka-ano ko na. Icon niya. Ang running of the bulls, ano yan eh? Castilla yan. Sa Pamplona yan. Pamplona, Spain. Still na to eh. Ganun ba? Oo. Madrid Hindi. Center. Maaring may lahing Castilla-Lo yung Kabakas. Pero siya, hindi. Yung Kabakas doon sa Spain, maaring. Okay. Bakit naman? Bakit lumalagablab? Tumitindi? Bakbakan na sa media. Ngayon. Sobra, talagang, siraan na ng husto to. Ito, wala nang balikan ito. Gumagana na talaga ang PR machinery ng Mega World. Panayang, ang mga mainstream media, hindi mo na pwede sabihin mainstream eh. Kasi ang social media, Ang main. mas malakas na kesa sa Ang reach. print. Oo. Ang survey po na nakita namin, ang taong bayan, umaasa ng kanilang informasyon. Number 1, sa TV, 60%. Number 2, social media, 40%. Number 3, radio, at 20%. So, ang Karambola po, nasa TV at saka radio. Yan. At social media. Okay? Yung print ho, 3% na lamang yan. Pero ang bakbakan nitong Mega World at saka ng Daytime, nasa traditional media. Ibig sabihin niya print. Okay? Nagbabakbakan sila. But hindi ang bakbakan nila, all over the place. Gumagana na ho yung mga PR machinery na Mega World. Kasi dati, malakas ang ng daytime kasi, ape. Yan tingin niyang, Ang fraud nga eh. fraud ang Ang pinag-uusapan. kaso, kaya binigyan ng writ of attachment ng Quezon City Regional Trial Court. In-attach yung mga assets ng Mega World. At gumanti ang Mega World at sinabi nila, hindi raw kumpleto yung ginawa ng Daytime. At saka tumaas daw ang presyo. Oo. Di ba yung pagtaas ng presyo, hindi one side yan, hindi one way? Pinagkakasunduan niyo Oo. po yan. At saka nasa kontrata yun. Kontrata yan. May escalation. May escalation clause. Sana kung hindi naman totoo may inflation rate, pwede mo sabihin na loloko na yung data pag nagtaas ng presyo. Pero hindi meron talaga inflation. Ang iisa lang ho ang pinag-uusapan dyan. Kaya yung hindi kagaya ng Noche Buena, yan. Kasi yung yon escalation yun. May listahan man nandito. Wala. Wala. Nag-escalate yan. Mataas na po. Hindi na kailangan ng guide. Hindi na Hindi na kailangan ng guide dyan. Dito pinag-uusapan Useless yung guide na yan. Wala. Dito sa construction business nila, nag-uusap sila. Matagal na mag-partner to eh. Oo, talaga. Matagal na to. Yang as a background ho, no? Yang Daytime, mga ano daw yan, talagang professional engineers. Yes.
Okay? Nagsama-sama sila. Okay, To put up datem. To put up datem. Dahil nakita nila yung pangangailangan na nagkakaroon ng umaangat ng construction. So, kailangan yung kanilang expertise. Yung datem na yan, grupo po ng mga engineers, at kanya-kanya sila ng specialization. Kaya napakagandang kombinasyon. Sa nature ng business ng contractor, sa aking experience, sa pagko-cover, yan. Pag nag-aaway ho ang contractor at saka ang developer, yung may-ari ng developer, nag-aaway sila ng contractor, laging lugi ang contractor dyan. Kasi lumabas na yung puhunan ng contractor na itayo na yung building. Okay, lumabas na yung kanyang pera. Samantalang yung developer, pinagkakitaan na. Ito yan ang sitwasyon. Yung building. Nag-pre-selling na. Ayan. Oo. Hindi pa na itatayo yan. Yung ganito, yung contractor, labas ng pera nang maitayo yan. Yun. Habang tumataas siya ang building na yan, etong developer, palaki ng palaki ang kita Kita niya. niyan. So, yung developer po, humahamig na, samantalang yung contractor, Papasok pa buhos lang. pa lang ng buhos ng pera. Tapos may turnkey na tinatawag dyan, tapos babayaran siya pag natapos na yung ganito, ganyan. So, sa ganyan pong bakbakan, laging lugi ang contractor dyan. Kasi nauuna siyang maglabas eh. Yan. Kapag po ba pag ganyan may alitan na awayan na ganyan kalaki, much publicized, sa industriya ng construction, Ang ibig sabihin niya, antindi na. nakakabuti po ba yan sa industriya? Wala bang epektong masama yan? Samantalang sinasabi natin, may boom. Oo. Construction boom. Lalo na ang pinag-uusapan ay yung Infrastructure. number one developer. Oo. Number one to. Sa office, Office sila pinakamalaking lease. spaces. Oo, sila po, sa mga opisina ho kasi, yan, hindi binibenta yan. Yan ay inuupahan lamang ng mga kumpanya. Oo, ng mga nangangailangan. Lalo na yung small and medium size. Yung mga micro, hindi ho. Sa bahay-bahay yan, sa mga tabi-tabi. Pero yung small and medium, nangungupahan niya na opisina. Ang pinakamalaki, nagpapaupa, yung Megaworld. Megaworld. Yan bang away na yan, nakakabuti yan sa industriya niya. Yan. Ang office leasing, office space leasing. Nakakabuti ba yan sa construction? Okay. Alam na alam yan sa real estate business na ang contractor, kumbaga yan ang whipping boy. Palagi. Whipping boy yan sa negosyo yan. Ganito kasi yan. Naglalarga ka ng pera. Pag hindi ka nabayaran, sa kabubunot. Baka putulin pa ng bangko yan. Mangungutang ka. Puputulin ng bangko yung credit Pag line. nangutang ka, tataas ang cost mo. Yun. Yan. Kinikirin mo na, ikaw nagdadala, binabalikat mo, yung pinagkikitaan na ng developer. Kung ganito ang argument ng Megaworld, tinaas nila yung presyo eh. Therefore, hindi ko babayaran lahat. Bakit hindi ganito? Okay. May pinagtatalunan tayo dito sa portion na Costing. to. Pero yung totoong cost mo na nalagay mo na yan dyan eh. O yan, bibigay ko na sa yan. Pero itong difference na to, pagtalunan natin. Pag-usapan natin. Ba't hindi ganon? Bakit buo? Bakit buo inipid niya yung kontraktor? Walang choice ang kontraktor dito, kundi humingi ng saklolo sa courts. Sa courts. Yan ang story niyan. Pero sa dyaryo, nananalo ang Megaworld. Napakagaling daw ng developer. Sabi ng mga ibang construction companies. Sabi? Construction firms rally behind. Firms! Marami. Firms, dalawa. Talagay ko yun ang mga ibang contractor nito. Anong dyaryo yan? Ito. Anong dyaryo yan? Times. Manila Times. Dalawa, Megaworld at saka DDT. Yan ang nagsasabi. Versus Datem. They Yan had a long, fruitful relationship with Megaworld. Yan ang sinasabi. Yun daw pong mga bangko ng Megaworld na padalan na ng notice of garnishment Ng Datem. ng court. Ng court. Oo. Sino yung mga bangkong yan? Ito. Yung garnishment ay pwedeng i-freeze yung kung ano yung account. Kung ano ang account mo doon. Yeah, I'm quite familiar with that. Garnish. Oo, yun talagang Iga-garnish yung bank account.
Kasi One would have thought that would fall Isipin mo- within the bank secrecy, no? Pero hindi. At There is saka, a isipin mo to, umabot na sa ganon. Ganito, Umabot sa ganon, oh. ganong katindi na ang labanan na ito. Aha. Ganong katindi. Alam mo, yan mga na-attach ng court na property, mga building ho yan ng Mega World, kumikita yan. Ibig sabihin, may kita yan. Yung kita niyan, napupunta sa Mega World. Okay, paano ngayon makakabawi itong Datem? Yung kita niyan dapat sa kanila mapunta hanggang mabayaran yung utang ng Mega World sa kanila. At hindi basta-basta itong mga property na to. Uptown Park Suites Towers 1 and 2. Sa BGC yan. Nandiyan yung opisina ng Oh. Mega World. Oo. Sa yung opisina mo, garnished. Ang tawag nito, attached. Attach. Eastwood Global Plaza. Nako. Maraming BPO doon. At maraming luxury yan. Luxury residence Yes, yan. yes. One Legrand Tower. Luxury yan. Luxury residence. 18th Avenue, The Trump. Another. And Clark Green Frontier. Another yan. Ang mga bangko po, pati mga banking system Na-involve na. kaya kasama na rito. Asian United Bank, Union Bank, BPI, BDO, China Bank, PS Bank, East West Bank, Halos lahat na. Metrobank. Napakadami palang garnishment, na. Paano kayang, ano yan? Alam nyo ho, pag humaba tong court case in the long run, ang Datem, lugi rin sila. Lugi rin. Kasi yung kanilang cash nakatali sa Mega World. Meantime, patak ng patak yung taxi ng yung metro ng rates ng kanilang utang. Sa panahon ba naman ngayon, mataas ang interest rates. Lugi sila dyan in the long run. They would always want to talk. Oo. and Bakit negotiate. umabot sa ganon? Oo, sa akin ho, pag ganyan, na sukdulan, sukdulan. inabot na yung date, wala na talaga magagawa. Pero ang kontraktor agad maaari gusto. Willing pa nga yan. Sige, tastasin mo na nga ako. Parang kasi nga. Bayaran mo lang ako. Tastasan mo na yung babayaran mo. Pero wag naman yung wala na. Okay. Medyo mabigat ito. Medyo mabigat yan. At ngayon, ang impact niyan sa construction industry at saka sa mga developers, medyo mabigat-bigat din. So, siguro ho, para malutasan yung rate of garnishment, nag-apply daw ang Mega World na sa court Lifting. na tanggapin na lang yung bonds, counter bond na mahigit 800 million. Kapag ganyan ho, hindi kayo mapipilitan to settle it. Kasi hindi naman, nasasaktan ba kayo? Kailangan merong konting, sakit Masaktan kayo. Kaya nga rate of attachment. Kung bond lang yan, magkano lang? Insurance lang yung bond Papayag kaya yung court dyan? Yan ang issue ngayon dyan Dito dapat pumapasok si Chalex. Kasi DTI ito They can work it out They can work it out. Trade yan no? Trade You're talking about... Industry pa. Bakit hindi ito ang pasukan mo? Ba't yung Noche Buena, whatever it is na pinag-aano mo dyan? Ito ang pasukan Mahirap mo. po yan higanti yan. Ganti yan. Yun na nga, importante yung puntahan mo dyan. Higanti po yan Ikaw sabi mo, total pareho naman kayong minsan masikip na kamerkana. Meron daw po mag-suggestion. Independent director ng Mega World. Ang pangalan nito Jess Varela. Ewan ko kung familiar ka. Kilala ko yan. Si Jess Varela, atinista to Okay. Ang suggestion niya raw, mag-arbitration na sila. Yeah, Independent director ng Mega World. Ang Mega World ho kasi listed dyan sa stock market And therefore, merong by law, kailangan meron kayong independent director. Who is not an official of the company. Of either. Of either. Either. Ang independent director, if you define it by way of the Department of Energy's Rafael Flutilla, is neither an official. Sabi po ng Datem, okay sa amin mag-arbitration. Ideal yan. Sabi niya.
through the Construction Industry Arbitration Commission. Yun na nga yun. Construction Industry Arbitration Commission is an agency attached to the DTI. Hindi ba? Hindi, meron daw problema. Ang standard daw po ng kontrata ng MegaWorld, pag ikaw, kinontrata ng MegaWorld, ang standard na contract nila dyan, no arbitration clause. Palagi hong ganyan. So, ibig sabihin, pag pumasok ka kasama, pag nagtrabaho ka for MegaWorld, handa ka na, dapat. Handa ka na mangisay. So, stacked against you. Di ba? Isa No arbitration clause eh. Pag meron kayong usapin wala. Walang mangyayari sa inyo. Pagkagulang. But for purposes of this particular dispute, yan ang you can MegaWorld. always, Naalala ko kasi yan Nung nagsimula yung MegaWorld, noon nagsusulat pa ako ng column. Okay. Napansin ko, magli-list yan, MegaWorld. Tinignan ko yung background nitong si Andrew Tan. Si Andrew Tan siya yung gumawa niya ang Andy Player Special. Ito yung nakita ko Ang ating liquor industry, mahigit 100 taon, kontrolado yan ng mga Kastilaloy. Okay? except Yang San Miguel Ginebra, dating dating Ayala yan. Ayala Isia. So, kasi, yung Tanduay, Elizalde yan. Yan liquor industry po, yung San Miguel, Soriano. Kontrolado yan na mga Kastilaloy. except Destilleria Limtoaco. Yung White Castle. White Castle. Pero hindi rin ganun kalakas yun. White Castle lang siya. Pero pumasok itong Andy Player. Andy Player, itong Andrew Tan, at biglang nag-number 1. Magaling na marketing si Andrew. Sabi ko, Naalala ko pa nga ang kanilang brand ambassador noon, si Andy Player. Si nang nasira. Tangkada. Hindi, Eddie Garcia. Andy Player. Andy Player. Yan. Sumikat. Hindi, magaling na Scotch marketing talaga. si Andrew. Pero, ito sinabi ko, kung nagawa niya yan sa liquor, Kaya niyang gawin sa iba. may sa real estate diba? Better check him out. No. Kasi listed siya Aba, pinatulan ng market at gumanda yung list. Okay. Yung MegaWorld. Eto, after that, Ang una niya dito Yung nandito sa may ano ang pangalan nito? Paso Blanc dyan sa may Julia Vargas, Corinthian Hills. Corinthian Hills. Right. Sa malapit sa White Plains. Yan ang una niyang Corinthian Hills. Subdivision. Yung MegaWorld nung nagkaroon ng Asian financial crisis, wala kasing tapos na na high-rise. nag-Eastwood siya Nag-Eastwood siya. Eastwood din siya. Bago yon financial crisis muna. Yari siya doon. Ang daming utang. Ang nagsalba dyan, actually, ERAP administration. Yes. Inano yan, tinulungan ng husto ng Land Bank. At kilala ko pa kung sino yung umayos. Alam din natin yun. Magaling na to. Magaling na Ganun Dasyon and Pago, kaliwat kanan. Kaliwat kanan. Okay? Hanggang sa nakatapos ng mga ibang kanilang building, kumpanya. Pambayad. Ganyan. Samantala yung ibang developer, hindi tinapos. Yun naman ang kagandahan kay Andrew Tan. Ni Andrew. Siya, tinapos niya para yung mga bumili ay magkaroon ng tiwala. Sabi ko, yung mga hindi niya nakaya, dinasyon and pago niya. Pero nagkaroon siya ng isang magandang break dahil nagkaroon siya ng deal with the Land Bank. Yung Fiesta Filipino. At yan yung hotel niya at back-to-back sila ng Pagcor. Sa Pagcor. Doon sa Fiesta Filipino na yan, na may kasamang BSP. Deputy Governor. Alam rin natin yun. Alam din na. Yung Deputy Governor. At tapos nung yung Pagcor, kiskisan. Yeah. Nagkaroon ng Resorts World. Yan. Resorts World. Yan.
Yan. Yung whispering. Oo. Yan. Ganon. Yan. Yan. So mahusay sa to. Ginawahan niyang ninong si Pinoy ngayon ng kanyang anak, nung kasal ng anak, na si Kevin Tan, na siya CEO ngayon. Ang ninong sa kasal nun, si Pinoy. Pero bago pa yan, ang dami na niyang kasi nakakiskisan na niya yung Pagcor. Yeah. Nakikiskisan din niya yung BCDA. Okay. Napakagaling. Magaling. Kiskisan. So, nadali yung Fort Bonifacio. Naku, halos lahat. McKinley Hill. Yan. Villamor, mga ganun. Uptown. Villamor. Ganda. Ang tindi. Matindi ang rice. Yung may eskwelahan pa nga sa Binondo eh. Oo. Isa pa yun. City Hall naman ang Oo. kiskisan. Kinuha yung eskwelahan. Naging lucky. Naging building yun. Matindi. Yung lucky, Hayop ang kiskisan nito. maganda yung hotel na yun. Matindi sa There you kiskisan go. nito. Yung meteoric rise niya through there. Ang akin naisip ko, yung bang, paano humantong naman sa isang kanyang major part of the contractor, magkakaabot Yan nga, ng ganyan. yan- Meron ako narinig. Yan ayos yan eh. Meron ako narinig. Hindi aabot dapat ng ganyan. Hindi na daw si Andrew to. Oo, hindi na. Ay, hindi ko alam. Ayun ang narinig ko lang Hindi na siya dumidesisyon. Hindi na si Andrew to. Merong sigurong tao dyan sa Mega Sa World loob. na hindi alam ang pinagsamahan ng dative At saka ni at saka Andrew. ni Andrew. Nawala na yung continuity. Oo. Hindi na raw si Nangyayari yan. Andrew. Yung Andrew, mahusay na, tamo nga Mahusay na galing sa baba. Mahusay sa Mahusay sa kiskisan kiskisan niya. eh. Kayang-kaya niya to. Hindi ko alam kung bakit nila pinaabot sa ganito eh. Ang ibig mo sabihin, iba na yung kiskisan ninyo dito. Eh ngayon, apektado na raw ang construction industry dito. Yeah. Siyempre. Paano yan? Eh, samantalang ang ating build more, Build more. Build better more. Build better more. Yeah. Paano yan? Hindi, tsaka yun na nga, yung... Ang ating economy ngayon nakapatong sa construction industry. Hindi, tsaka Malaking bagay. ang naguguluhan ako dito sa, lalo na doon sa media operations dito. Yung messaging Tagilid. Tinitira mo yung datem. Pag tinira mo yan, sapul din yung produkto mo. Siyempre. And when I look at the media operations, this is classic, alam mo na, okay, ginagastosan. Dahil yung mga pinaglalalapitan, mga kaibigan natin, yan at yan din naman na through the years naman binidevelop na rin ng Mega World. Oo, but now they're calling in the Tama si markers. paring Halata eh. Iba na. Iba na hindi na raw kultura kilos. dito. Hindi na raw kilos ni Andrew to eh. Iba na kaya dapat Yun ang siya, sabi sa mga real estate business. ang suggestion ko lang, That's not the Mega World we knew tama. 10, 20 years ago. Ang suggestion Dapat isulat din yan. Kasi some of those who are pinapatulan, yung messaging ng Mega World, mga nasa property, real estate, construction, mga sila, mga nagko-cover sila niyan, kolumnista pa nga. They should mention that because if tinitira mo yung datem, yung contractor, yung... I-mention yung alin. Well, the fact, Kasi I don't know. Wag mong gawing masyadong aping-api yung datem, di ba? Yung Oo. Oo, kasi yung construction industry Parang ang natin, kontrabida apektado dyan yung sa buong press release na industriya. yan. Oo. O, ang sinasabi ng press release ng Mega World. Although hindi sinasabi sa report na press release nila. nanunuba, parang nanunuba ka. Oo. Pero alam mo, ang datem, ang kanilang kliyente hindi lang Mega World. Marami. Marami. All over the place dito. All over. Kaya hindi pwedeng ganyan yan eh. Oo. Ngayon, dapat yung DTI, Okay. you have Tama. may papel ka To dito. come in para to arrest Oo. this Wag na. hit na tinatamaan ng Do not construction industry. Do not Real fight estate it out industry. in media. Do not fight it. Saka bakit ganun ang standard contract ng Mega World? Bawal ang arbitration. Bawal ang arbitration. You go directly to litigation. Kasi lugi ang contractor doon. At saka, Pag nag-litigation kayo, napakatagal ng litigation, nakatali na yung puhunan mo doon. Sa project. Samantalang yung developer, kumita na. nag-presel na yan. Kumita na doon sa ginawa mo. Hindi ba one-sided yun? Wala ka pang ang ginagawa. Ang ginagawa mo palang karatula, kumikita na yun. Arko pa lang, arko.
Di ba? May running of the bulls ka na agad eh. Oh. Karatula, ibig mo sabihin drawing. Drawing pa lang. Sinong gumawa ng drawing na yun? Pwedeng gumawa ng drawing na yun, yung contractor din eh. Di ba? Kasi di ba gagawa ka ng parang miniature. Nakawalong sulat daw po yan datem sa Mega World. Ako. So, ibig sabihin, talagang Tiniis nila. tiniis nila yan. Okay? 9:30 ng umaga, karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin si Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, Para naman, resorts. Yan. at si Atty. Trixie Cruz. Okay. Angeles. Yan. Ay, na Ay, nag-impact tapos eh. na. Baka Tapos na mag-impact. Oo, nandun na yung pasalubong natin. Noche Buena. Nasa menu. loob na. Noche Buena menu ang kailangan Nasa natin. loob na. Okay. Dahil dito, parin Conrad at parin Joel, dahil dito sa nangyayari ngayon na banatan sa media, lumalabas yung ibang issues tungkol sa Mega World. Ayan. Yan ang problema niya. Meron ho, marami nagte-text dito sa amin. Hanggang ngayon daw, hindi pa nila nakukuha yung kanilang title. Title, TCT. Condo, ano ba tawag doon? CCT. Condo Certificate Of transfer. Of transfer. Yan, sa Mega World. Pakatagal daw. Yan. Pati daw yung mga, may mga ahente rito ng Mega World. Pati daw sa komisyon yan. Hindi rin na ibibigay. Grabe naman yung Napakakunat na, napakatagal pa magbigay. Ibig sabihin, ang reputasyon ng Mega World dito is at stake. Oo. Okay? Nasaklap yan, ha? Yan sa, sa komisyon nung... Oo. Agent. Ahente. Hindi pa niya nababayaran yung merkana niyang binili kasi kailangan pare-pareho sila yan eh. Oo. Pare-pareho sila image, saka blazer lahat yan pag nagtitinda. Okay. O hindi pwede. Hindi pa bayad. Hindi Ay, hindi bayad. pa bayad yun. O, Hindi pa paano? nakukuha yung komisyon. Paano yun? Hindi, ang matindi, yung bayad ka na ng titulo na code. Yun. Wala kang At hindi mo CCT. pa makuha. Patay. Pwede ba yun? May kaibigan ako, bumili siya Totoo yan, totoo yan. Bayad na, ha? O lahat. Hindi pa makuha. Tsaka pati sa komisyonan, may kuwan pa yan. May dayaan pa yan. Ang marami pa. Takot-takot na computation. Malaki pa yung... bibigyan ko ng komisyon, pero malaki yung babawas. Ganyan daw ang style ng Mega. Mega World. Ang problema pati dito, marami sa kanilang mga kliyente, overseas workers. Ayan. Paano yan? Kaya nagre-reklamo yung mga yan. Hindi nila nakukuha yung kanilang mga titulo. Buti wala nagre-reklamo tungkol doon sa government property sa BGC na take over ng Mega World. Naalala mo yung Public Safety College? Meron bang nagre-reklamo doon? Meron ba nagre-reklamo doon? May nagre-reklamo doon. Malapit sa DOE. Yeah. Ang mangyayari daw lang naman pa to. Daw. Kasi pinag-aaralan. Aha. Baka i-review lahat yung mga kontrata na yan. Ibebenta na raw. Di ba? Ngayon, ang scheme na lumalabas, Yan po yung kung saan nandun yung uptown. Dating property ho yan ng gobyerno. At yan, under presidential, ano ba yan? Proclamation o Proclamation executive yan. order. Ibinigay ho yung titulo niyan sa Public Safety College. Noong panahon ni GMA, biglang nabago yan. Naging free yung naging lease. Available for 50-year lease. Ayan, naging ganyan. At ang nangyari dyan, sinipa yung Public Safety College out of the property para maitayo po yung development project ng Mega World. Yan yung mall, building. In exchange for which tinayuan ng Mega World. Hindi pare, lumang building yun, hindi nila tinayo yun. Yun doon sa ano? Hindi, doon sa ano? Dito sa may EDSA corner, Quezon Avenue. Yun yun. Yun yung, doon na yun ang DILG at saka yung mga ibang opisina. Yan, nandun. Pero yung Public Safety College, walang building. Wala. Pero yun, hindi, meron na ngayon.
Diyan sa may MWSS. Luma. Tinayo rin nila yon pero hindi na kagaya ng dati. Tapos, pero yung nandoon na tinake over ng Mega World para parang yun ang kanilang panukat. Pati yung isang Nasa BGC. BGC. Ay, yun. Galing naman yung kay Delphine Lee. Yun. Delphine Lee. Another issue yun. Yung tinayo nila, property ni Delphine Lee. Doon. Paano nila nakuha? Paano nakuha ng Mega World yung property ni Delphine? Ganun. Si Delphine Lee, yung kinasuhan niyan sa low-cost housing. Okay. Na nandaya raw. Several times over, binebenta yung property. Yun ang akustasyon sa kanya. Okay. Okay, may mga nagre-reklamo daw. Globe Asiatic yun. Yun nandoon. Yun, Ngayon, ganun kagaling sa kiskisan si Andrew. Sibing mo na ko niyo. Tapos, yung sa Villamor. William? Dami niyan Nagkaroon ng tower dyan sa Villamor golf course. Paano mo makukuha, matitake over yung property ng golf course na government property? Yung areas na yan, halos lahat, ang kausap mo dyan, DCDA. Kaya magaling ka. Magaling yun. Panahon nino to. Over 3 administrations eh. Pag mula ERAP yan. ERAP, GMA, Pinoy, Duterte. 4. Galing ng government relations mo dyan. Kiskisan. Kiskisan nga eh. Ninong. Ninong. Nongning. Yan. Yang home resort world, kung saan nandun yung malapit sa airport. Yan eh, pinaalis na sila ng Air Force. Dahil kinuha nila yan sa pilitan eh. Sa Villamor Air Base. Sa Villamor Air Base. At para magtayo ng casino, apartment nila dyan. Genting Highland. Highland sa Malaysia. Genting Highlands sa Malaysia. Yan. Ang laki niyan. Ang laki niyan. Ang daming hotel dyan. Ganon. Yan yung sinasabi ni Parin Joel na naglakad. Yung kamali na sasakay ka doon sa Terminal 3, dadaan ka sa walkway. Yung pala, yung parang apply, yung yung pala lalakarin pala kalbaryo bago makarating sa walkway. hindi sila walkalator para world class tayo, wag na. Alam, pa-PR lang naman natin. Pa-PR yun, na yun. Mahigit sa billion daw ang Ginastos doon. Na useless eh. Kaninong pera yun? Siningil ba yun sa government? That's part of our commitment. Patay tayo rito. Lagot tayo. Para hindi na. Para pa po project ng Mega World na nagkaroon ng konting controversy. Konti lang naman. Yung Iloilo Convention. Another yan. Magaling sa... Maganda po yung Iloilo Convention na yan eh. Dahil sagot ng gobyerno yung pagpapatayo. Unang-una, PPP daw yan eh. airport yan. Airport. Okay. Ano airport? Ibig ko sabihin airport. Iloilo Airport yun eh. Yung project. Yung airport na yun, ang may-ari niyan ay gobyerno kasi airport nga eh. Okay. Oo, di ba? Okay, tapos? Yan yung old Iloilo Airport. Okay. Tapos nagtayo ng convention, nag-PPP, convention center, etc., at lahat. Siyempre, majority ng mga leasable, etc., ganyan na yan. Siyempre sa kanila yun. Ang laki po ng ginastos ng gobyerno dyan sa Iloilo Convention. Siyempre, ayusin mo lahat yan. Land development, etc., gano'n. Tayo. Nung nagkaroon ng convention center, sino ba makikinabang doon? Sila rin, siyempre. Silang may... yung nag-ooperate po noon. Okay? Which is Mega World. Sino ba ang developer ng mga building around it? Sila rin yun. Ay! Ang tindi ng kiskisan. Ano yun, ha? Rainbow Coalition yan. Diyan sa Iloilo na yan. Super Rainbow Coalition yan. Ang lupit nun. Ang lulupit niyan. Kaya daw po inupakan si Chufisto Gingona. Dahil inimbestigahan ni Chufisto Gingona yung Iloilo Convention Center. Kaya noong magre-election, nilaglag siya ng LP. Dahil gusto niyang tingnan yan. Pero ganito ang kwento, narinig ko dyan eh. Okay. Si Gingona, pag hindi niya inimbestigahan yan,
lalo magkaka-interest ang mga tao. Yung kanyang punto. Ganito gagawin ko. Simulan natin investigasyon and then close. Oo. And then That's it. get rid of it. Oo. Archive. Ganda, di ba? Pabor yan. Doon sa mga kumita. Yes. Mga kumita. Yung mga nakipagkiskisan. Yung mga yan. Yeah. Yung mga nakipagkiskisan dyan. Pabor yan. Para sa inyo to. Sabi ni... Sabi ni TG. TG ba? TJ? TG. Gingona. Akalain mo. Pinersonal siya. Oo. Tinasta siya. Yan ang mga resulta ng mga kiskisa ng Mega World. Malaking bagay sa atin to Mega World. Super. Kasi, kung ito'y susulat na pagkatapos, yun talagang rise of Mega World, malalaman mo kung sino yung mga aktor dyan. Mga kiskisan. Yung nakipagkiskisan siya. Okay. Magaling si Andrew. Magaling din. Ito ngayon, Best friend niya ng Land Bank eh. ito ngayon. Alam mo ba yan, best friend? Oh yes, definitely. Alam mo? Over a period of time. Pero grabe yung kay Gona at kay Drillo nun. Ano, yung parehong liberal pa. Oo. Nilaglag siya. Revolutionary tactic. Nilaglag siya dahil sa Mega World. Nilaglag si Nag-usap Titi. ka pa kaya yun? Hindi Ganong kalupit pati politics nagkakagulo. Niyari siya doon. Nagkakagulo dahil dyan sa Mega World. Ganong katindi ang Mega World. Tapos, kung banggitin ng media ngayon, parang santo yung Mega Oo World. nga eh. But then, Parang hindi makabasag pinggan. which is okay lang. Sino naman, maniniwala That's part of dyan? the ano. Pero at the expense of somebody, I think like Daytime. alam mo namang talo rin naman talaga. Ikaw rin nagsabi. Oh. Ang contractor niyan, talo. Laging talo. Laging talo sa ganyan. Ngayon, pipintahan nyo, sisirain nyo pa pati reputasyon ng contractor. Oh. Kawawa. Isapu lang ating industriya niyan, pag ganyan. At saka yung kumpiyansa ng mga tao, so both all around. Hindi, sasabihin mo, substandard eh. Skittish na nga yung Eh, investors substandard, din. puta, Ayaw maglabas binenta ng mo. pera eh. Binenta mo yung substandard. Di pati yung mga yung kumuha ng unit sa'yo, di... Takot na takot ngayon yan. Hindi nga, naglalabasan na nga kami mga kung ano-ano. Oh, yan Mega World ho, nasa hotel industry din yan. Okay? Sabi ng Philippine Hotel Owners Association, mahigit isang taon na raw po, 1.5 years na, at harap sila ng hanap. Hindi pa nila mahanap-hanap kung ano ba talaga ang direksyon ng DOT sa tourism. Okay. Okay, kailangan daw po talaga nila ng plano. Ang tawag nila dyan, roadmap. Meron. Meron ba? May direction na. Asan? Di ba pinagsabihan na yung isang attached agency ng DOT, Philippine Retirement Authority, si Cynthia Carrion. Ano? Kasi nagte-text siya na sa mga senador, nabilisan yung hearing para matapos na yung budget hearing. Oo. Nagkaroon ng banatan yan. Ano yung tinex? Tinetext Sino na yung tinext? mga senador. Sino? Yung mga senador. Sino siya para mag-text sa Yun na nga. senador? Diba? Bilisan nyo, makakaibigan tayo eh. Oo. Ayun na Parang sabi. Ano Magkakakilala pangalan yan. nito? Si Cynthia Carrion. Philippine Tourism. Retirement Authority, attached agency yan. DOT. Ano sabi ng mga senador? Nagalit. Nagalit. Yung iba nga, teka, hindi ka namin kilala kung sino ka. So yan eh, parang Bilisan nyo na, sabi. Isang hilaw yata yan ang nangyari. Napakabastos naman noon. Ano ba yun? Walang galang na? Ganun nga, yun yung sinabi ni na Senator. Well, now, siyempre, nilaglag na siya ni Tourism Secretary Oh. Frasco Oo. na paraan? nag-apologize siya doon sa mga senador. dapat. I knew nothing of this. Hindi Si ko alam Cynthia yan. ba? Sino yan? Yung dating PSC Commissioner, Philippine Sports Commission, na pumunta rin sa DOT ngayon. Yan. Nasa government siya ngayon. Government siya ngayon. Ikaw ang humihingi ng pabor eh. Tapos gano'n ka magsalita. Ayun. Hindi naman maayos yun. Kaya nagalit. Ganito daw, for example, ang hinahanap. Meron ng mga incentives. Okay. Nakasalansan na daw yan. Incentives. Okay. Pero ito yung hindi maintindihan ng Hotel Owners Association. Meron nga incentives, pero meron din mga restrictions kung saan ka pwede magtayo. Okay. At hindi ka pwede magtayo. Para saan pa yung incentives? Kung marami din ganyan restrictions, di ba? Yung incentives po para iyong
encourage people to Paganahin. invest. Paganahin mo. Oo, ganahan silang mag-invest. Bibigyan mo incentive. Doon naman sa kaliwang kamay mo, binibigyan mo ng restriction Hindi wala na yun. para sa pagtayo. Diyan daw sila nalilito. Ano ba talaga ang plano? Zero-based, ano yan? Zero-based plan. Paano daw ho ba magtatayo ng hotel yan? Kailangan na nga natin ng hotel. Okay? Huwag kayong magkakamali. There's a shortage. Kasi po, ang domestic travel natin, domestic tourism, very active. Lumalakas. Lumalakas. Pero yung sa foreign, doon tayo medyo kapos. Okay? So, yung Hotel Owners Association po yan. 200 ang miyembro niyan. Yung 200 na property owners po ng hotel na yan, gusto pa mag-invest uli. Kanya lang nga daw, hindi nila alam ang gagawin. Asa na raw din, pangalawa, Yung promotions campaign. yung ruta natin. Sabi ng hotel owners po, susuportahan namin yung DOT. Maski anuman ang kanilang desisyon sa campaign na yan. Pero kailangan, meron din namang campaign muna. Ano susuportahan namin kung wala kami nakikitang campaign? Ano daw ba? Halimbawa, parin Jonat, parin Joel, ang priority markets. Yan. Saan sila magpo-promote kung hindi sila binibigyan ng guidance ng DOT? Kasi ang DOT ang nakapag-aral dapat niyang mga markets na yan at kung saan tayo malaking chance na maging successful. Makakakuha ng mga tourist. Ano yung market na yan? Secretary Frasco, alalayan niyo po itong mga hotel owners na to kasi ito bilyon-bilyon ng kanilang Investments. inilagay niya. In fact, in the pipeline, about 48 hotels tinatarget nila. Merong bago. Will rise soon. Pero yun na nga. Ang dami pang itinayo. Diyan sa Cebu. Naku. Ang lalaki, complex, pare. Hotel, mall, complex. Hindi, at saka dito sa Metro Manila, yung ibang mga buildings dyan, repurpose. Ginagawang yung apartment, yung anong Airbnb. Airbnb o kaya yung mga apartment units Naging hostel o kaya kung hindi man hostel yung anong pangalan? May tawag Airbnb hostel. Service apartment. Service apartment. Service apartments. Yung pwede Kasama yan. Pwedeng stay ng mahaba-haba, pwede ka magluto, may kitchen. Service apartment. Ay, oo. Yung mga unit, ang daming buildings dyan sa Makati, Salcedo Village at lahat, na repurpose. Kasi daw po, kailangan nila mag-adjust depende sa programa. Kasi halimbawa, sila promote sila ng promote sa certain market. Pagbigyan na natin ng example, Eastern Europe. Yeah. Ipopromote sila ron. Hindi naman pala yun yung target ng DOT. Lahat ng campaign ng DOT nandoon sa South America. Okay? Wala na yan. Paano yan? Hindi kayo magkatugma. Oo. Yun ang punto ng Hotel Association. Bigyan nyo kami ng direksyon. Asa na ba yung ating campaign? Asa na yung ating roadmap? May organisasyon na nagsabi niya, na Hotel Owners Association. Para magalit sa kanila si secretary. Hindi. Ito hindi, real talk lang naman to. Request naman nila Ang sinasabi nila, sige ho, punta tayo lahat sa Europe. Paano doon? Saan sa Europe? Sino itong mga imbitahin natin? O kaya, ikukumbinsin natin pumunta dito? Paano ngayon sila pupunta sa Pilipinas? Saan sila pupunta? Yung ganun Plano yun Kung ang gusto mo ay mga... Yung destination ka mo? Oo. Saka hindi lang yun. Ukraine. Halimbawa, Ukraine yan. Pumunta kayo dito. Saan sila? Pupunta muna sila sa Dubai ba? Dubai, meron meron Connecting flight. Saan? Paano yun? Kailangan nyo, pinag-iisipan niya. Pinag-iisipan yun. Tama. Kung ang gusto mo ay... Meron bang available na airline seats? Yan. Doon sa target market? Kasama yan. Kasama yan. Kausap mo naman dyan yung mga foreign airlines. Yan. Ayan.
Yan ho ang problema ng mga hotel industry. Diba, kahapon ba yung kinausap niya ang United Airlines at mga... Hindi siya yun. Hindi ba siya yun? Sino yun? Kala ko siya yun. Siya ba yun? Okay. Kung ang target mo, mga Amerikano, Mag-open ang... yan, okay. Hindi, ang... Here's another good news. I mean, bigyan naman natin ng konting positive ito si Secretary Frasco. Nilaunch niya yung halal tourism sa Mindanao. Okay. Ang mga target market niya, kaya nandun yung mga ambassadors ng Malaysia, Brunei, Pakistan, Egypt, Netherlands, Russia. Kasi ang halal daw cuisine, especially, is a big market, lalo na sa Mindanao. Teka, ano ba ang move natin? Non-state. Ang plano po ng DOT, number one market daw natin, China. Hindi kasama China dito. Hindi, yun ang plano nila ng DOT para maabot daw natin yung 8 million. Inaantay yun ng New Star Hotel sa Cebu. Dahil Yung 8 million visitors a year. From Before the pandemic, nakaka-10 na tayo. Ngayon, hindi pa tayo nakakabalik sa 10. Bagkos, ang target pa, 8 million. Sa 2025 pa yun. 2 years from now. Di ba? Napakababa naman ng ating ambisyon. Yan daw ho, Chinese market yan. Ito ang tanong. Nasolve na ba yung visa problem sa China? Meron na ba tayong, lumalampas na ba tayo ng 100 visas a day? Di pa? 101 ho. 101? Nadagdagan. 1% increase. Merong magandang ideya ito si Boying Remulla, Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Yes. Gagamitin daw nila yung VFS Global. Yan yung gumagamit po ng, yan po yung mga embassy ng iba-ibang bayan. Arkilahin nila yung VFS Global na yan. Yan yung magpo-process ng visa. Okay. Para sa mga Pilipino nag-a-apply, halimbawa sa Schengen, Yan. sa Europe. Yan ang mag-process ng visa. Para hindi na kayo... Mabilis. Hindi na kayo pa problema dyan. Gusto daw po i-hire ni Secretary Remulla. Pero ganitong balita ako dyan sa VFS Global na yan. Gusto na, sinusukan na rin ng mga embassies. Talaga? Gusto na nilang Walain din. tanggalin din. Ang dami po reklamo ng mga kumukuha ng visa. Ano-ano. Halimbawa, meron kang form, sasabihin nila, ay, mali ito, ganyan. Tapos, ipoprocess namin to. Sisingilin ka ng 800. Lahat na mag-a-apply, lagi may mali at sisingilin ng 800. Additional. Kahit gaano katama na yung iyong ginagawa, kasi kailangan nila additional income. Yan ho yung racket dyan. Okay? So, ang danig ko, yung mga Schengen countries, pinag-isipan na nila. Tatanggalin na to. Yun ang bali-balita ngayon dahil dyan sa racket na yan na may additional laging singil. Magbabayad ka ng visa sa embassy. Meron na silang commission doon. Yung BSF. Yung use of your platform. Meron na kayong commission doon. Pero gusto nyo kumita pa ng mas malaki. Sisingilin nyo kapag may mga mali. Malito. May penalty? Hindi. Gagawan daw nila ng paraan. May singil yun. Pwede mo na... Secretary Remulla, pag-aralan nyo po muna yung inyong... baka mag-aangalan din yung mga Chinese. Tagain ng gusto nitong BFS. Limit it to the Chinese kasi kaya naman nilang... Gusto nila pumunta rito eh. Oo. Pero hindi pare, unfair din sa mga Chinese. Kaubo ba may pera sila eh. Di ba? Gagamitan na natin ng... Lakihan nyo na lang o gawan nyo na lang ng paraan na yung mga embassies natin mas digitized. Sabi ho ni Senate President Juan Miguel Zubiri, asan na nga yung bang campaign? Araw-araw daw nanonood siya na CNN at saka ng BBC. Ito ho yung mga news channels. Worldwide. At ang dami niya nakikita tourism ads na nanggagaling sa Asia pero walang Pilipinas. Okay.
Sabi niya, paano naman tayo magkakaroon ng tourism? Kaya nga, di ba, yung budget inaayos pa. Kaya pinapasa sa Senate. Kaya nga nagalit dun sa yung sinasabi mo, nagte-text. Oo, nagte-text. Meron naman silang budget for this year, Yun na gamitin, no? Bakit mahihintay mo pa yung budget next year? Ano na nangyari sa budget for this year? Di ba? Bidding, ang daming bidding. Alam mo, i-launch na yan, the Philippines na yan, di ba? Okay, sige. Na-fire na raw yung consultant. Hindi. Ay, ditigil na tayo, ganun. Ayun na nga, hindi umanap na iba. Ulit na naman tayo niyan. Kasi nagkakaroon ng hearing ngayon sa budget ng DOT. Na-approve na raw. Na-approve na yung kanilang budget. Malaki-laki rin, ha? Malaki-laki rin ang budget nila. Oo, pera pa yun sa kinikita nila sa travel tax, pare. Yung travel tax sa DOT rin na pupunta yun. Pero travel tax. Pag bumiyahe ka, Pilipino ka, bayad ka ng tax. Okay, that's a question. Alam ko matagal na yan, bro. Kung bumiyahe nga yung anak ko, pupunta ng Hong Kong lang. 1,000 something ka agad. Pesos. Akala ko, di ba, that was worked into the ticket na? Yeah. Hindi. There's no... Depende, may ticket na, wala pa yung travel tax. May ticket na kasama na. Ba't gano'n? Paano malalaman which ticket ang meron? Yun ang nga problema dyan. Bakit ang gulo pa? Ang gulo pa. Dapat kasama na lahat Integrate sa na ninyo sa ticket. Alam ko, integrated na yan. Meron kasi then it goes to the DOT pala. Sa DOT, sa ano yan sa infrastructure. Sa CHESA. Sa CHESA. Hindi naman CHESA lahat yun. Part of it goes also to some other programs of the DOT. Okay. Magbabalik po ang karambola bukas. Sa ngalan ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Tapos nang mag-impake. Attorney Trixie Cruz Pasalubong Angeles. Menu. May middle name. Ruth Sebena Pasalubong. Yeah. At Jonathan De La Cruz at Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Ngayon, ang susunod na Ronda Pilipinas. Kasama natin si Drew Nasino. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.